Matapos ang napakatinding twist na nagpanggap pala si Nagumo, ngayon ay i-review na natin ang chapter 155 at 156 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang matagumpay na pagsaksak ni Nagumo kay Uzuki at ang paghahanda ni Shishiba at Shin laban kina Haruma at Kumanomi, na kung saan ay isang bakbakang episode na naman ang ating matutunghayan. Kaya this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Haruma at sabi ni Sakamoto habang tumatakbo, huwag daw mamatay si Shin. Ayos lang siya kasi may ability naman siya. Sa puntong ito, pansamantala pang na-turn off ang ability ni Shin dulot ng nangyaring pagsabog na malapit sa kanya. Maya-maya kumuha ng malaking tipak ng semento si Haruma at sabi niya, ngayon, saan na ba yung angas-angasang ugali ni Shin kanina? Binato niya ito kay Shin, mumit na iwasan naman. Sabi ni Haruma, yan, ganyan lang. Sabi ni Shin, naku, buti na lang na-rescue ako ni Shishiba. Sabi ni Shishiba, anong problema? Bakit ang bagal ng galaw mo ngayon? Nasaktan ka ba? Sagot ni Shin, hindi, ayos lang ako. Salamat. Sa isipan ni Shin, pabigat lang daw ako rito. Naghahanda si Kumanomi ng coil gun at inirilis ito. Sinangga naman ni Shishiba sabay sabi, uhaw na uhaw sa atensyon ng babaeng ito. Sabi ni Shishiba kay Shin, wala kayong mapapala kung tatakbo-takbo lang kayo. Susugod na ako at kailangan kitang i-cover. Naghanda si Kumanomi na may bakal na magnet. Sabi ni Shishiba, maging alerto ka, andyan na ang magnet. Sa isipan ni Shin, okay lang ito, mas lumakas na ako ngayon. Hindi ko na kailangan masyadong umasa sa ability ko. Tinamaan siya ng metal pipe at napatingin si Shishiba na naalala si Uzaragi. Sabi niya noon, lagi itong tulala at gutom at rude. Nung una, naiinis pa siya kapag katrabaho niya ito. Ngulit ngayon nare-realize niya na napaka-capable pala ni Uzaragi. Habang nagtatago si Uzaragi sa bathroom, naghanda naman si Haruma ng bola, sabay sabi, level up na namin. Nag-prepare na rin si Haruma ng spike, ngunit sumablay ito dahil napapaapak sa line. Naiwasan naman ni Shin ang atake. Mabilis na kumilos si Shishiba at inatake si Haruma na napataysik. Sabi ni Shishiba kay Shin, ayos yun ah. Sa isipan ni Shin, buti na lang napanood ko ang FIVA World Cup kasama si Hiski noon. Sabi ni Kumanomi kay Haruma, tigilan mo na ang paghahalo ng sport sa pagpatay. Mas malakas siya kapag lumalaban ng normal. Tumayo si Haruma at napansin si Shin. Mukhang nakita ko na kita noon. Sabi ni Shin, tanong ni Haruma, saan ka lumaki nung bata ka pa? Sagot ni Shin, saan ako lumaki? Biglang nagpunta si Carolina Reaper sa likuran ni Shin. Sabi niya, nakita kita. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko, si Club Jam. Ibinuga niya ang apoy kay Shin, ngunit tumalsik si Shin at kaagad niyang sinundan ni Carolina Reaper. Agad namang inatake ni Amane si Carolina Reaper na ikinagulat ni Shin. Sabi ni Kumanomi, lagi itong nadadagdagan si Shin. Sabi ni Haruma, ayos, parang magiging match na sila, magla-line up na. Sabi ni Amane kay Shin, paumanhin, pinahintay kita. Tanong ni Shin, saan ka galing? Sabi ni Amane, sorry ulit, pinakita mong sarili mo, sinundan mo pa ako sa exhibition. Ano ba talagang deal mo? Tinignan lang siya ni Amane at na-trigger ang memory ni Shishiba. Sabi ni Shishiba, teka, ang kapatid ni Yotsumura ka ba? Tanong ni Shin, kilala niyo ba ang isa't isa? Natanong ni Shishiba kay Amane, ano bang ginagawa mo rito? Dito naman kay Caroline ni Reaper, sabi niya na medyo masakit daw yung atake kanina ni Amane. Kaya dudurugin daw talaga niya ang batang ito. Nasabi naman ni Harumfa na perfect daw talaga ito at ngayon ay makakalaro na raw talaga sila ng 3-on-3. Sabi naman ni Kumanomi, tama na, hindi tayo nagpunta rito para maglokohan lang. Habang nagsasayang tayo ng oras, si Uzuki ay nagdudurusa na mag-isa. Bagay na kumuha ng atensyon ni Haruma. Sabi naman ni Kumanomi habang umiiyak, hindi na raw niya gustong iwanan ulit si Uzuki. Gusto niya na raw na magmadali rito at samahan si Uzuki. Dito naman kay Shishiba, sabi niya, mag-uusap na lang tayo mamaya kasi ito na raw paparating na. Sabi naman ni Haruman kay Kumanomi, tama ka, paumanhin kung kaya't dito na. Naghanda si Kumanomi at gumawa ng isang throwing motion habang ina-activate ang kanyang ability.
Maya-maya pa ay ang buong truck talaga ang nakontrol ni Kumanomi na lumabas mula sa kabilang hall o sa labas. Nasabi naman ni Shishiba, isang crane truck? Nagulat naman sina Amane at Shin na sabing, grabe na to. Kinontrol na ni Kumanomi ang crane truck para atakihin sila ng tatlo. Magkasabay namang tumalon. Nilapitan naman Caroline Reaper si Amane at sabi, hoy bata, may utang pa ako sa'yo. Kaya dito nilayo si Amane kay Shin at Shishiba na nagugulat habang nakatingin si Shishiba kay Amane. Si Kumanomi naman ay naghahanda sa kanyang tabi at inatake gamit ang crane truck na nagpatalsik kay Shishiba. Sabi naman ni Kumanomi, mamatay ka rito. Sagot ni Shishiba, akala mo talaga malakas ka? Nagulat naman si Shin. Sabi ni Haruma, okay, ang labanan hanggang kamatayan daw ay ang pinakamagandang sport. Sa isipan ni Shin, malinaw na napakalayo ng kanilang agwat pagdating sa lakas at naisip niya, ano kaya ang kanyang gagawin dito? Sabi ni Shin, sana magkaroon tayo ng maganda at proper na laban. Sportsmanship talaga. Makikita si Shin na pinipilit pabalikin ng kanyang ability na pansamantala ay hindi gumagana. Kaya naghanda si Haruma at sabi, una, warm up muna sa balikat, sabay binato niya si Shin. Makikita si Shin na papaatras at pinipilit i-focus ang kanyang atensyon kay Haruma. Habang si Haruma naman ay papasugod ulit, agad huminto si Shin at nag-attempt ng sipa na naiwasan ni Haruma. Isang tipak ng sementong ginamit ni Haruma gamit ang kanyang dibdib at sabi, gusto mo ba ng soccer? Para magpaligsahan na lang tayo sa pamamagitan ng penalty kicks. Sabay sinipa ni Haruma ang semento na tumama kay Shin. Sa isipan ni Shin, iniisip niya, wala itong silbi. Wala akong paraan para matalo ang taong ito sa direct combat. Kailangan kong umalis. Sabi ni Haruma, hindi naman sa mga bata. Sa isip ni Shin, iniisip niya, paano ko masusundan ang galaw ni Haruma nang hindi ginagamit ang ability ko? Na-realize ni Shin na ang mga atake ni Haruma ay related sa sports moves. Yung volleyball spike ay maingat sa pag-apak sa linya, yung soccer kicks ay maingat na hindi ginagamit ang kamay, at ang discus throw ay hinagi sa 35-degree angle. Sabi ni Shin, kung malalaman ko kung anong sport ang lalaruin ni Haruma habang umaatake, mababasa ko ang movements nito kahit papano. Maya-maya kumuha ulit si Haruma ng semento. Naghanda na si Shin, iniisip sa isipan niya na isang handball siguro ang sport. Bumelo si Haruma at sa isip ni Shin, iniisip niya, huwag muna. Sa 6-meter line mula sa goal, tatalon daw si Haruma. Naghanda si Shin at binato si Haruma, sinangga naman ito. Sa isip ni Haruma, iniisip niya, baliw, foul yun. Laking gulat niya nang pumunta si Shin sa likod niya at sinuntok ng napakalakas sa sikmura si Haruma na nagpatalsik talaga kay Haruma. Matapos niyan, sabi ni Shin, gumana talaga ang plan ko. Wala talagang rules pagdating sa pagpatay. Grabe, somehow gumana ang ginawa ni Shin. Magpapatuloy pa ito lalo na't mas malakas si Haruma at bukod pa dyan ay nagagamit na ngayon ni Shin ang kanyang ability. Isang matinding labanan sa pagitan ni Shin at Haruma kasama ang iba pa ang matutungnayan nyo sa mga susunod na chapter mga kaibigan. Dito natin tatapusin ang video. Kung nagustuhan nyo ang video, i-like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.